Hello, what's good mga weebs at otakus? Welcome sa ating channel. So, kaka-release nga lang ng Boruto Manga Chapter 56, kaya naman nagbabalik ulit tayo upang gawan ito ng full chapter review. So, aalamin nga natin kung ano nga ba yung mga nangyari sa Chapter 56 ng Boruto Manga. So, kung bago ka lang dito sa aking channel ay please consider subscribing dahil madalas akong mag-upload ng mga Boruto Manga spoilers at full chapter reviews. Kaya kung gusto mong maging updated sa mga pangyayari sa mundo ng Naruto at Boruto, please mag-subscribe ka na at don't forget to like this video upang mas madami pa ang makakita at makanood nito. So with all that being said, let's first roll the intro. Tebayag! I've been so caught up in your eyes, you running through my mind. Hope one day you'll be mine, if not I'll be there for you. Cause baby I'm a simp, lately I've been so in love with you. Hope it's the same, and if you don't it's fun, long as you're by my side. Boruto Manga Chapter 56. Ang unang bumungad sa atin sa chapter na ito ay ang chapter cover na naglalaman ng imahe ni Sumire. At ang title nga ng chapter na ito ay Code. So magpo-focus nga ang chapter na ito sa karakter na si Code. So ibig sabihin ay makikilala na natin kung sino nga ba at ano nga bang klaseng tao itong si Code. So ang chapter na ito ay hahatiin natin sa dalawa. Ang unang part ay maglalaman ng mga pangyayari sa Konoha matapos ang pag-atake ni Ishiki Otsutsuki. Ang pangalawang part ay naglalaman naman ng impormasyon tungkol kay Code. So maraming revelation na mangyayari sa chapter na ito kaya wag kayong mag-i-skip ng kahit isang segundo. Ang unang panel ng chapter na ito ay pinapakita na si Boruto ay ini-interview ng isang host sa TV. So naging instant celebrity itong si Boruto after ng laban nila kay Ishiki/Jigen. So tulad ni Naruto ay tinitingala na nga ng masa itong si Boruto as a hero o tagapagligtas ng Konoha. Humanga sila kay Boruto dahil maraming tao daw yung nakakita sa paggamit ni Boruto ng space-time jutsu na nagdala kay Jigen sa ibang dimensyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng damage o pagkawasak sa village ng Konoha. Next panel naman ay pinakita sa atin na ayos na yung kamay ni Kawaki sa tulong ni Katasuki at Amado na mga genius scientist at tumulong din dito si Sumire. So sinabi nga ni Amado na dahil daw sa spare part na kanyang ginawa na nagmula sa cells mismo ni Kawaki ay naayos nilang muli ang kamay ni Kawaki. At salamat daw sa pagiging part Otsutsuki at part scientific ninja tool nitong si Kawaki ay naayos ang kanyang katawan dahil hindi daw ito maaaring maayos kung normal na tao lamang daw itong si Kawaki. So tuturukan nga ni Sumire itong si Kawaki ng isang some type of drug. Sinabi niya na, sorry Kawaki masakit ito pero onti lang, parang kagat lang ng langgam. Parang ganun yung sinabi niya dito. Pero sinabi ni Kawaki na, Sumire, huwag ka nang maraming sinasabi. Gawin mo na lang kung ano yung kailangan mong gawing sa akin. Hindi ako katulad ng isang bata dyan na parang iyakin. Tinutukoy niya dito si Boruto. Then tinanong ni Kawaki kung bakit kasama ni Amado itong si Sumire. Di ba si Katasuki daw yung kanyang boss? Sumagot si Katasuki na si Sumire daw yung mismong gusto at nagdesisyon na tumulong sa sitwasyon na ito sa kadahilan ng kung mas mapapalapit daw siya kay Kawaki mas mapapalapit daw siya kay Boruto. Tangina bulol. Dahil laging ang magkasama si Kawaki at Boruto at marami nga daw gustong malaman si Sumire tungkol kay Boruto at kay Kawaki daw siya magtatanong ng mga bagay-bagay. Then tinanong nga ni Kawaki bigla si Sumire na, gusto mo ba si Boruto? May gusto ka ba kay Boruto? At nagulat nga at medyo kinilig nga itong si Sumire at sinabing wag daw ipagkalat ito. Then bago nga umalis itong si Kawaki ay pinaalalahanan siya ni Amado na bumalik regularly dahil kailangan niya ng regular maintenance. Next panel ay pinakita naman sa atin na tapos na yung interview nitong si Boruto sa TV. Then next panel ay makikita natin si Sarada, Mitsuki at ang new generation ng Ino Shikasho na nag-uusap. Naiinis na parang naiinggit dito si Sarada kay Boruto dahil biglang sikat nga si Boruto. Then sinabihan naman siya ni Shikadai na hayaan na lang daw si Boruto. Mukha lang daw masaya si Boruto sa TV pero ang totoo daw ay siya yung pinaka-apektado at depressed sa mga nangyari sa previous chapters. Sinabi ni Shikadai na kino-cover up daw o tinatago daw ng mga officials ng Konoha yung tungkol sa pagkakaroon ng rampage ni Boroshiki para maiwasan na magpanik ang publiko. Dahil magpapanik nga naman lahat at matatakot ang lahat kay Boruto kapag nalaman nila na may tinatago pala si Boruto sa loob ng kanyang katawan na si Momoshiki. Ni-reveal din sa atin na hindi nga daw pwedeng mag-participate sa kahit anong mission ng Team 7.
Ang unang dahilan kung bakit hindi sila pwedeng mag-participate sa kahit anong mission ay dahil maaaring mag-rampage ulit si Boroshiki o si Momoshiki na nasa loob ng katawan ni Boruto habang nasa kalagitnaan ng mission, so maaaring mangyari yon. Pangalawang dahilan ay ayon sa mission rules, hindi pwedeng mag-participate ang isang team na hindi kompleto. So kung 3-man cell sila, dapat 3 silang magpa-participate, di pwedeng kulang. So sinabi nga ni Shigadai na pinaparamdam daw ng officials kay Boruto na isa siyang importanteng tao sa pamamagitan ng pagturing sa kanya bilang isang village hero at celebrity upang walang maisip na sama ng loob itong si Boruto sa mga tangin ng manok na to. Para wala siyang maisip na sama ng loob sa mga village officials dahil hindi na nga sila pinagyan ng pagkakataon na mag-participate sa kahit anong mission. So pambawi na lang siguro yon. Then sinabi naman itong si Mitsuki na hindi daw pwedeng pabayaan ng village officials ang tungkol sa karma ni Boruto. Kaya sigurado daw siya na mayroong plano si Shikamaru para dito. Next panel ay makikita natin si Boruto na nakaupo sa stone face ng 7th Hokage at may naiisip siyang malalim at meron din siya mga fangirls na nakatingin sa kanya. Then biglangan dumating si Kawaki. Sinabi niya kay Boruto na akala daw niya ay sobrang depressed itong si Boruto pero mukhang hindi naman daw masyado. Sabi naman ni Boruto na nakamove on na daw siya doon. Sadyang di lang daw niya alam yung gagawin ngayon. Di na daw niya alam yung gagawin niya tungkol sa kanyang karma. Then sabi nga ni Kawaki na based daw sa mga info na kanilang nakalap, ang katawan nilang dalawa ni Boruto ay 80% Otsutsukified na. At sinabi nga niyang once na ma-process daw sa katawan ni Boruto ang lahat ng Otsutsuki data ni Momoshiki, mawawala na si Boruto. Tuluyang magti-take over itong si Momoshiki sa kanyang katawan at tuluyang mawawala yung personality at si Boruto sa kanyang katawan. At tuluyang magre-resurrect si Momoshiki Otsutsuki. Then sinabi nga ni Boruto na tangina talaga, parang bangungot daw yung mga nangyayari sa kanya. Then biglang sinabi ni Kawaki na bakit hindi ka na lang din mag-prepare ng sarili mong vessel? Maglagay ka din ng karma sa ibang tao at pwede ka ring mag-resurrect sa katawan nila. So yan nga yung sinabi ni Kawaki. So nung una ko yung nakita, nagulat ako at napaisip ako at sinabi kong pwede ba yun? Hindi ko alam, tuloy natin. Nagulat si Boruto noong narinig niya to. Sinabi ni Kawaki na ito daw yung mechanics ng kanyang theory. Kung magkakaroon din ng sariling vessel itong si Boruto somewhere, kapag tuluyan nang nag-resurrect si Momoshiki sa kanyang katawan, mamamatay yung tunay na Boruto. Pero kung siya din ay nagbigay ng karma dun sa ibang vessel na kanyang gusto, then magre-resurrect din siya as Boruto. So same way kung paano nagwa-work yung ginawa sa kanya ni Momoshiki, ganun din yung gagawin niya sa magiging vessel niya. So basically, si Momoshiki magre-resurrect sa katawan ni Boruto, si Boruto naman ay magre-resurrect sa katawan ng kanyang sariling vessel. Then sabi nga ni Boruto na crazy daw yung theory na ito, pero naisip ni Boruto na ayaw niya gamitin yung method na ito dahil kinakailangan ito ng sacrifice para maging vessel. So ayaw niya itong mangyari dahil iniingatan nga niya yung mga taong nasa paligid niya. Pero sabi ni Kawaki na wag daw siyang mag-aalala dito dahil may kilala daw siyang vessel na perfect para kay Boruto. Ito ay si Code. So si Code nga yung isa sa dalawang nakasurvive sa 15 test subjects na ni Jigen na pinag-eksperimentohan ni Jigen na nilagyan ng karma. So yung isa doon, si Kawaki, yung isa si Code. So dalawa sila. Next panel ay nag-transition tayo sa usapan ni Amado, Shikamaru at Naruto. Tinanong nga ni Naruto kung anong klaseng tao daw itong si Code. Then sumagot naman si Amado na si Code daw ang natitira at nag-iisang member ng Kara organization ngayon. Yung inner Kara lang pero yung outer marami pa daw. May mga marami pa daw na outer Kara members na nakakalat sa iba't ibang lugar. Pero once daw na wala ng members ang inner Kara ay tuluyang maglalaho na ang Kara organization. At sinabi din ni Amado na si Code daw ang nakatoka sa pagbabantay sa 10 tails na nakita naman natin na pinuntahan ni Sasuke noon sa ibang dimensyon. Sinabi din ni Amado na napaka-dangerous daw nitong 10 tails dahil ito daw yung susi sa mga plano ni Code at Jigen, kaya kinakailangan daw na may gawin sila tungkol dito. Pero sabi ni Shikamaru na paano daw nila gagawa ng aksyon itong issue na ito kung wala nang way upang makapunta sa dimensyon na iyon. Wala nang Rinnegan si Sasuke at hindi din kayang kontrolin ni Boruto yung kanyang sariling kapangyarihan. Hindi naman ito pwedeng pilitin dahil baka mamaya ay magwala ulit si Boroshiki sa katawan ni Boruto. So walang way para makapunta doon ngayon. Biglang napaisip si Naruto. Paano daw nakakapag-travel itong si Code sa iba't ibang dimensyon? Sinabi ni Amado na iba daw itong si Code, huwag nyo siyang mamaliitin. Then nakita natin itong si Code sa next panel na pumunta siya sa isang facility na pinagmamay-arian ni Boro na member din dati ng Inner Kara. Ayaw siyang papasukin ng mga guards kaya kinalaban niya ang mga ito. Nireveal sa atin na kaya pala niyang gamitin ang kanyang karma
Katulad ito ng kay Kawaki, meron siyang matutulis na pangalmot o claws sa dalawa niyang kamay at meron din siyang ability na paggamit ng isang black band na kamukha ng belt na nasa kanyang muka. So maaaring yung black bands nga na ito yung kanyang way upang makapag-teleport sa iba't ibang dimensyon. Dahil kung makikita nga natin noong nilagay niya ang kanyang kamay sa taas ng kanyang black bands ay ito ay tumagos at napunta ito sa bands na nasa mukha ng kanyang kalaban. So maaaring nag-iiwan siya ng bands dun sa hideout ng Ten-Tails na nagko-connect sa kanya mula sa Earth at sa dimensyon kung nasaan man yung Ten-Tails na yon. Moving on, sinabi ni Amado na si Code daw ay hindi maaaring maging isang vessel despite having a karma seal. Pero magagamit pa din daw niya yung weapon attributes sa kanyang karma. Then sinabi nga ni Naruto na wala daw tayong ideya kung ano nga ba yung kailangan o yung parang qualification para maging compatible ang isang tao o creature na maging isang vessel. So agree naman si Amado, wala nga daw tayong info tungkol dito. Sinabi nga niyang marami pa tayong hindi alam tungkol sa karma. Then kinento nga niya na si Code daw ay nagkaroon ng isang special reaction dahil sa karma niya. Yung lakas daw niya ay nahigitan pa yung lakas ng kay Jigen. Kaya napagdesisyonan ni Jigen at Amado na lagyan ng limiters ang katawan nitong si Code upang makip on check ang lakas nitong si Code. At pangit nga naman kasi kung mas malakas pa yung member kesa sa leader, di ba? Then nagulat nga itong si Shikadai dahil bakit daw hinayaan ni Code na pahinain ang sarili niya kung kaya naman pala niyang talunin at kawawain si Jigen. Well, sabi naman ni Amado dito ay talagang matindi daw yung loyalty nitong si Code kay Jigen o Ishiki. Tinuturing niyang God o Diyos itong si Ishiki. Mayroon siyang devotion towards the Otsutsuki. Sinabi pa nga dito ni Amado na marami daw siyang cyborgs na ginawa noon na pinawasak sa kanya ni Jigen dahil sa sobrang lakas daw ng mga ito at delikado daw ito para sa kanila. Pero isa nga dito si Code pero hinayaan nga ni Jigen na mabuhay itong si Code dahil nakikita niyang loyal ito sa kanya. Kaya ngayong alam na nga ni Code yung nangyari kay Ishiki na pagkamatay niya, then talagang maghihiganti nga talaga itong si Code kay Sasuke, Kawaki, Naruto, Boruto, pati na kay Amado at maaaring pati sa buong Shinobi World. Tinanong ni Shikamaru kung kaya bang i-turn off ni Code yung limiters na nasa kanyang katawan dahil once na ma-turn off ang limiters na ito ay magkakaroon ng power boost itong si Code at siguradong di nila ito matatapatan dahil mahina na nga si Naruto at Sasuke at magiging delikado din itong si Boruto kung lalaban siya. Maaring mag-rampage itong si Momoshiki, di ba? Sagot dito ni Amado na huwag kayong mag-alala dahil ako lang yung kayang mag-turn off ng limiters na ito kaya safe daw ang Shinobi World for the time being. Then next panel nga ay makikita natin na nakukumbinsi na itong si Boruto na gawing vessel si Code. Sinabi nga ni Kawaki na ang katawan nila ay parang mga tunay na Otsutsuki na. So ibig sabihin nito ay kaya din nilang gawin ang mga bagay na kayang gawin ng Otsutsuki tulad ng space-time jutsu at absorption abilities. So space-time jutsu, absorption abilities at marami pang iba siguro na hindi natin alam. So maybe kasama na rin dito yung kakayahan na maglagay ng karma sa mga nilalang katulad ng mga Otsutsuki. Pero nagtanong si Boruto na posible bang magkaroon ng dalawang karma ang isang tao? Kasi nga 'di ba may karma na itong si Code na isa galing kay Ishiki. Sabi naman ni Kawaki ay di daw niya alam pero kailangan daw nilang subukan para malaman. Medyo nag-guilty nga si Boruto dahil ba't daw siya maglalagay ng karma sa ibang tao, di ba? Di parang Otsutsuki din siya. Pero sabi ni Kawaki na wala daw siyang choice unless gusto niyang mamatay. Then sinabi nga ni Kawaki na sobrang lakas daw nitong si Code, kaya daw dapat mag-ingat sila. Sinabi nga ni Boruto na hindi na sila kayang protektahan ni Naruto dahil wala na nga ang Nine Tails sa katawan ni Naruto. At hindi daw pwedeng lagi daw silang dumedepende kay Naruto, kaya kailangan daw nilang lumakas. Then napagdesisyonan ni Boruto napagdesisyonan niyang mag-training na agad para lumakas kasama si Kawaki. Then sa mga last panels nga ng chapter na ito ay pinakita sa atin ang isa sa mga cyborgs na ginawa noon ni Amado na pinasira nitong si Jigen dahil malakas nga ito. Ito nga yung pakay na puntahan ni Code sa facility ni Boro. So di natin alam kung ano yung iniisip ni Code kung bakit siya nagpunta dito. Maaring gusto niyang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay mula sa babaeng ito dahil sinabi nga ni Code na ang babaeng ito ay si Ada, isang being na alam ang lahat sa mundo. Alam ang lahat sa mundo. So siguro maraming meanings yun, hindi natin alam. Abangan natin sa next chapter. So maaari din naman kasi na gusto niyang maging kakampi itong si Ada para makapaghiganti sa mga kalaban niya. Yun, pwede niyang gamitin yung babaeng to. So sorry guys kung medyo mabilis ako magsalita dahil kung babagalan ko at kakalmahan ko baka abutin tayo ng 30 minutes dito. Kaya ayun, ayoko kayong maumay.
Yung chapter kasi na ito ay punong-puno ng impormasyon, hindi tulad ng mga dating chapter na puro labanan lang. So kung may tanong kayo tungkol sa mga pangyayari dito, ay comment nyo na lang sa baba. So pag may nakita ko magandang topic dyan na kinoment nyo, ay gagawan natin yan ng topic analysis o kaya review o ano man tawag dyan. So yun lang muna, see you in the next video. Andre Senpai out, peace.